Mapagpalang araw po sa ating lahat mga kalakbay. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Luna at nakatira dito sa isang baryo sa Masbate. Gusto ko lamang ibahagi sa inyo ang kwento ng aking abuelo na si Lolo Armando tungkol sa kanyang karanasan noong nag-uumpisa pa lamang siyang maging isang albularyo. Isasalaysay ko po ang kwentong ito sa paraang parang si Lolo Armando lamang ang nagbabahagi ng kwento, upang sa ganon ay malinaw na maintindihan ng mga tagapakinig ninyo ang kanyang karanasan. Taong 1985. Nang mga panahong ito ay kasalukuyan na akong hinahasa sa pagiging isang albularyo ng aking ama. Dahil sa kinakailangan na nito na mapagpapasahan ng kaalaman sa larangan ng panggagamot, sapagkat tumatanda na siya at nararamdaman na umano niya na nanghihina na ang kanyang pangangatawan. Siya nga pala mga kalakbay. Tubong Bulacan ako pero ang aking ama at ina ay tubong Samar. Kaya naman noong magsuhestyon ng aking amang magbakasyon muna sa Samar, dahil sa matagal na panahon na silang hindi nakakapagbakasyon ni nanay, ay hindi na kami nag-alinlangan pang sumangayon. Kaya nga lang ng mga sandaling iyon ay may kanya-kanya na kaming trabaho ng mga kapatid ko. Kaya't pinoproblema namin kung sino ang aalalay sa mga magulang namin bumiyahe papuntang Samar. Dahil sa hindi naman pwede ang mga kapatid kong lumiban sa trabaho nila, kung kaya't ako na lamang ang nagpresenta na sama ng aking mga magulang. Nagpasalamat naman ang panganay naming kapatid na si Kuya Ambrosio at nagsabing dadagdagan niya na lang raw ang baon naming pera para marami ang mabibili namin na pasalubong sa kaanak ng mga magulang namin. Noon ngang dumating na ang araw ng pag-alis namin, ay nakita ko sa aking mga magulang na masayang masaya sila at hindi nila maipagkakaila iyon. Sa paglipas nga ng mga oras at lula na kami ng bus pauwi ng probinsya, ay may nakatabi akong lalaking sa palagay ko ay kaidaran ko lang. Pangdalawan lang kasi ang upuan, kaya't nakahiwalay ako sa upuan ng mga magulang ko. Pero nasa likurang bahaging upuan lang nila ako nakapwesto. Kaya naman nababantayan ko sila at naaalalayan sa tuwing humihinto ang sasakyan para umihi o bumili ng maiinom ang mga pasahero. Dahil sa mahaba-haba pa ang biyahe, ay pumikit na lang muna ako. Sinabi ko naman sa mga magulang kung kapag may kailangan sila, ay kalabitin lang nila ako. Iidlip lang ako sandali. Noon ngang nakapikit na ako ay naririnig ko na tila ba nagpipigil sa pag-ubo yung katabi kong lalaki. Parang may halak pa iyon sa dibdib. Tinanong ko siya kung ayos lang ba siya. Hindi kasi ako makaidlip sapagkat met maya naglilikot ang lalaki na para bang hindi ito mapalagay sa kinauupuan. Naisip ko tuloy na parang pinahira ng sili ang puwitan nito. Pero tila naiilang naman ang lalaki bago tumango at nagsabing ayos lang umano siya. Brad, masama ba pakiramdam mo? Para kasing hindi ka mapalagay. May dinaramdam ka ba? Kung gusto mo may dala akong gamot dito para sa ubo. Alok ko sa kanya. Umiling-iling naman ang lalaki at sinabing huwag na raw. Medyo naiinitan lang umano siya kaya hindi niya napigilang maglikot sa kinauupuan. Hindi naman makatingin ng diretso sa akin ang lalaki habang humingi naman ng paumanhin at sinabing ayos lang siya. Sige Brad, pero sabihin mo lang sa akin kung kailangan mo ng tulong. Baka sakaling may maitulong ako sa'yo. Huwika ako sa kanya. May mga dala kasi akong langis na gamot sa pangkalahatang karamdaman. Gaya na lamang ng pananakit ng tiyan, kontrausog at ubot sipon. Pero sunod-sunod naman siyang tumanggi at sinabing huwag na akong mag-abala pa. Dahil may dala rin daw siyang gamot na nireseta pa sa kanya ng doktor na sumuri sa sakit niya. Marahan na lamang akong tumango at umayos sa pagkakaupo. Dahil sa tumigil na nga sa paglikot yung lalaki, ay muli na akong pumikit at pilit na pinapakalma ang aking diwa upang sa ganon ay payapa na akong makatulog. Subalit kahit anong gawin ko,
ay parang may kakaiba talaga akong nararamdaman sa lalaking katabi ko. Hindi ko lang makumpirma kung ano iyon. Basta parang may pilit na itinatagong presensya ang lalaki. Dahil sa hindi na ako makatulog kung kaya naman, ay pinili ko na lamang ang makipagkwentuhan rito. Doon nga ay nakilala ko siya at napag-alaman ko na sa Samar din ang uwi niya. Nagtatrabaho siya bilang gwardiya sa Maynila at kaya siya uuwi ng probinsya. Yun ay dahil magpapagamot raw siya. Sa kadahilan ng kahit anong gawin niyang pag-inom ng mga gamot at pagpapatingin sa mga doktor, ay hindi namang gumagaling ang kanyang sakit. Sa halip ay mas lalo lamang raw lumalala iyon at pati ang panlasa niya ay nawala na. Namimili na rin ang pagkain ng kanyang sikmura at ayaw tanggapin ang mga pagkaing may asin. Hindi ko nga alam, bay, kung anong nangyayari sa akin. Noong mga nakaraan kasi ay hindi namang ganito kalala ang nararamdaman ko. Pero ngayon natatakot na kasi ako. Parang may kung ano ang gumagalaw sa loob ng aking sikmura. Pagkukwento sa akin ng lalaki at nagpakilalang siya si Narding. Tinanong ko naman siya kung may alam ba siyang manggagamot na titingin sa kanya pagdating sa kanilang baryo. Tumango naman si Narding at sinabing may sinabihan ng manggagamot ang kanyang asawa. Kaya pagdating niya roon ay magpapatingin na kagad siya dahil natatakot na siya na baka may ibang nilalang na ang naninirahan sa kanyang sikmura. Anya pa ay hindi naman lingid sa kanyang kaalaman ang tungkol sa mga yanggaw o iyong tinatawag ng karamihan sa lugar ng Samar na aswang na nanghahawa. Ang hindi niya lang daw lubos maisip ay kung sino ang nanghawa sa kanyang aswang. Dahil lahat naman ng mga katrabaho niya ay kakilala niya at matagal niya ng mga kasama ng mga ito. Hindi natin alam, Narding. Alam mo kasi kahit nasa syudad ka na, ay hindi ka dapat nagpapakampante. Alam naman nating halo-halo na ang mga taong naninirahan sa Maynila. Pagpapaliwanag ko sa kanya. Matapos nga ang pag-uusap namin ay nagtanong ako sa kanya na kung pwede ko bang hawakan ang kanyang sikmura. May nais lamang akong alamin. Sumang-ayon naman si Narding, kaya't kinapa ko na nga ang kanyang sikmura at pinakiramdaman. Makaraan nga lang ang ilang sandali, ay naramdaman ko ngang malakas pumitik ang nilalang na nasa sikmura ni Narding. Sa isip-isip ko ay kumpirmadong nahawaan nga si Narding. Yari na dahil buntis pa naman ang nasa katapat kong upuan. Kaya sigurado hindi ito mapalagay kanina pa dahil naaamoy nito ang ipinagbubuntis ng babae. Narding, huwag ka sanang mabibigla sa sasabihin ko. Pero kasi sa palagay ko ay napisa na ang nilalang na itinanim ng aswang sa sikmura mo. Alam ko na kung bakit hindi ka mapalagay sa kinauupuan mo. Dahil sa nalalanghap mo ang buntis na nasa tapat ng upuan ko. Pabulong kong sabi sa kanya at sinisiguro kong kaming dalawa lamang ang nakarinig sa mga pinag-uusapan namin. Medyo nagulat pa si Narding at hindi na iwasang tumingin sa akin ng diretsyo. Noong makita ko nga ang sarili ko sa kanyang mga mata ay nakabaliktad ang replika ko. Gulat naman at napaamang na nagtanong siya sa akin kung papaano ko raw nalaman. Sinabi ko sa kanyang isa akong albularyo at ang aking amang nakaupo sa unahang upuan ay isa ring albularyo. Samantalang ang aking ina naman ay isang manghihilot at kumadrona. Nabanaag ko naman sa mga mata ni Narding ang pagkagulat at halos hindi siya makapaniwala sa sinabi ko. Huwag kang mag-alala, Narding. Alam kong magagaling ang mga albularyo sa Samar. Kaya't matutulungan ka nilang gamutin ang karamdaman mo. Pero sa ngayon ay sarili mo lang ang makakatulong sa iyo. Umiwas ka sa tukso at hanggat maaari ay pilitin mong huwag tignan ng buntis upang hindi ka matakam. Maliwanag ba? Pagpapayong saad ko sa kanya. Tumango naman siya at sinabing iyon naman talaga ang ginagawa niya. Pinipilit niyang huwag tignan ng buntis. Sa kadahilan ng tila ba may mga boses na bumubulong sa kanya, natikman ang sanggol na nasa sinapupunan ng buntis. Nang sa ganon ay mabusog na ang nilalang na nasa kanyang sikmura. Sinabi rin niyang natatakot umano siya
na makagawa ng anumang pagkakamali. Dahil may pamilya siya at may maliit pa siyang anak. Kaya't ayaw niyang makagawa ng mga bagay na alam niyang pagsisisihan niya pagdating ng araw. Sinabihan ko naman siyang kayang-kaya niyang pigilan ang kanyang sariling huwag matakam. Basta't palagi lamang niyang itatak sa kanyang isipan na sa tuwing nakakaramdam siya ng pagkatakam sa laman loob ng tao, isipin niyang may pamilya pang naghihintay sa kanya. Kaya't hindi siya maaaring makagawa ng pagkakamali. Matapos nga ang usapin naming iyon mga kalakbay, hindi katagalan ay tuluyan na akong hinila ng antok. Kaya naman sinamantala ko na ang pagkakataong umidlip. Hanggang sa paglipas ng mga oras ay bigla na lamang akong nagising nang maramdaman kong may tumapik sa balikat ko. Noon ngang idinilat ko ang aking mga mata ay madilim na ang bus na sinasakyan namin at nakababa na ang lahat ng kortina sa bintana. Gabi na pala. Sambit ko pa sa aking isipan at umayos na ng pagkakaupo. Maya-maya pa ay narinig kong nagsalita ang konduktor na mamaya na raw sila magbubukas ng ilaw pagkarating sa maraming kabahayan. Lubhang delikado kasi ang lugar na madadaanan namin dahil marami ang mga taong bundok na may mga bitbit na armas ang nambabato at ang iba pa nga ay nangaharang ng mga sasakyan para mangikil ng pera at pagkain sa mga pasahero. Kapag nga natipuhan ka naman ng isa sa mga kalalakihan, ay kukunin ka at isasama nila sa bundok kung saan naroroon ang kanilang pinagtataguan. Nakaramdam naman ako ng takot na marinig ko yun. Samantalang tumikhim naman si Narding at mayat may para bang naghahabol na ito ng hininga at animoy may kasamang pag-ahangil. Napatingin ako sa gawin niya. Saglit pa akong nagulat at napatras sa kinauupuan nang makita kong nagbabaga ang mga mata niya. Agara naman akong nag-usal ng mga kataga at iniihip sa katawan ni Narding upang sa ganun ay kumalma ang nilalang na nasa loob ng kanyang katawan. Subalit tila ba wala man lang epekto ang ginawa ko. Dahil matapos kong iihip iyon ay napabuga naman ng malalim na hininga si Narding. Tapos ay napayuko at namimilipit sa sakit ng tiyan. Sobrang lakas na rin ang pagkabog ng kanyang dibdib. Tinapik ko siya ng 3 beses sa balikat at tinanong kung ayos lang ba siya. Sa nanginginig na boses ay sinabi niyang hindi niya na raw kaya pa dahil sobrang sakit na ng sikmura niya at pakiramdam niya ay nagugutom na siya. Subalit ibang pagkain ang hinahanap ng sikmura niya. Pinayuhan ko siyang tiisin niya ang kakaibang nararamdaman niya. Isipin niya na lamang ang pamilyang naghihintay sa pag-uwi niya. Habang ako naman ay hinahapuhap ko ang kanyang likuran para kumalma. Ramdam na ramdam ko ang pangangatog ng katawan ni Narding at nasipat kong bagyang nagtaasan ng mga balahibo niya sa kamay na para bang balahibo ng baboy ramong nagtatayuan. Hindi na maganda ito. Hindi pwedeng makita ng mga tao na nasa ganong sitwasyon si Narding. Sambit ko sa aking sarili. Naisip ko kasing baka mamaya ay bigla na lamang buksan ng konduktor ang ilaw ng bus at makita sa ganong sitwasyon ang isa sa mga pasahero nito. Agad naman na pinagana ko ang aking isipan at inalala kung ano ang dapat gawin ng isang albularyo kapag nasa ganong sitwasyon na. Noong maalala ko na ang itinuro sa akin ng aking ama, ay mabilis ko na iyong ginawa. Kinuha ko ang langis na nasa bag at iyon ang pilit na pinainom ko kay Narding. Agad naman nagpumiglas si Narding at pilit na iwinawak si ang boteng may lamang langis. Inumin mo na ito para pakiusap. Ito ang maitutulong ko sa iyo para kumalma ang nilalang na nasa sikmura mo. Pakiusap kong sabi kay Narding at pilit na ipinapainom sa kanya ang laman ng bote. Sa nangangatog na kamay ay marahang kinuha ni Narding ang bote at wala ng pagdadalawang isip na tinungga iyon. Pagkalipas lamang ng ilang minuto matapos niyang inumin ang langis, ay sunod-sunod siyang bumalwak ng suka. Sakto namang bumukas ang ilaw at sinabi ng konduktor na pwede nang buksan ng kortina dahil naroroon na umano kami sa mga kabahayan. Nang balingan kami ng konduktor ay tinanong niya kung ano ang nangyayari sa katabi ko. Wala boss, nahilo lang po itong katabi ko kaya nagsusuka. Pangangatwiran ko. Tapos ay mabilis kong itinakip sa braso ni Narding ang suot kong jacket
upang sa ganon ay hindi mapansin ng konduktor ang mga balahibong nagsisipagtubuan sa braso ni Narding. Ganoon ba? Siya, sige, sabihin mo lang sa akin kapag hindi na maganda ang pakiramdam ng katabi mo. Baka sakaling makatulong ako. Anya pa ng konduktor bago dumiretso na ng lakad papunta sa dulo ng sasakyan para tignan ng iba pang mga pasahero. Makaraan naman ng ilang sandali ay naging normal na ang pagtibok ng puso ni Narding at dahan-dahan nang umimpis ang balahibo hanggang sa bumalik na sa normal ang kaanyuan nito. Mga ilang minuto pa ang lumipas bago nagsalita si Narding. Humingi ito ng paumanin kasabay ng pagpapasalamat dahil sa hindi umano ako nag-alinlangan takpan ng kaanyuan niya kanina at higit sa lahat ay tinulungan ko siyang gamutin. Ngumiti naman ako at sinabi sa kanyang pampakalma lamang ang ginawa ko na pagpapainom sa kanya ng langis. Mabuti na nga lang at naalala ko ang mga itinuro sa akin ng aking ama sapagkat ni minsan ay hindi ko pa nasubukang gumamot ng taong nayanggaw. Pagkarating mo sa inyo, Narding, huwag mo nang patagalin pa iyang karamdaman mo. Magpagamot ka na kagad kung ayaw mong mapahamak ang pamilya mo. Gawin mo ang sinasabi ko bago pa mahuli ang lahat. Seryosong wika ko sa kanya. Gulat namang napatingin si Narding sa akin at para bang naghahanap ito ng kasagutan. Subalit hindi nito maibuka ang bibig. Marahil ay natatakot ito sa maaari kong isagot sa kanya. Bilang na ang araw ng pagiging tao mo, marahil isa sa mga araw na ito, magugulat ka na lang kumakain ka na ng karne ng tao dahil hindi mo na mapigilan ang pagiging aswang. Seryosong sabi ko sa kanya. Nakita kong magkahalong gulat at panlulumo ang naramdaman ni Narding. Ngunit pilit pa rin itong ngumiti at nagwikang gagawin niya kaagad ang mga ipinayo ko sa kanya. Sa paglipas ng napakahabang oras, ay dumating na kami sa lugar ng mga magulang ko. Pagkababa ko ng bus ay bumaba na rin si Narding at nagtanong pa nga kung saang baryo kami magbabakasyon. Akmang magsasalita na sana ako, pero narinig kong may batang tumatawag sa pangalan ni Narding. Noong tignan ko ang batang tumatawag kay Narding, ay nakikinikinita akong naglalaro iyon sa edad na 3 taong gulang. Ang batang babae at masayang nagtatatakbo papalapit kay Narding. Kasunod noon ay ang ina ng bata. Mabilis naman iyong niyakap ni Narding at ginarga. Hindi na nga kami nakapag-usap pa at agara na siya nagpaalam dahil narirayan na ang kanyang asawa at anak. Tumangulang naman ako at sinabi sa kanya mag-iingat. Tapos na sumakay na kami ng tricycle papunta sa baryo ng mga magulang ni tatay. Nang makarating na kami sa kanilang baryo at tinunto namin ang bahay nila, ay laking tuwa ng kanyang mga kapatid. Lalong-lalo na ang kanyang bunsong kapatid na si Tiyong Pilo. Masaya kaming pinapanik sa bahay nito at inasikaso. Pagkapasok ko sa kanilang bahay ay bumungad kaagad ang mga rebulto ng iba't ibang malalaking santo. May mga pangontra rin sa aswang at sa mga elemento akong nakikitang nakasabit sa may bintana at sa likuran ng pintuan. Tiyo Pilo, albularyo na rin po ba kayo? Hindi ko napigilang tanong sa tiyuhin ko nang makaupo na kami at hinainan ng pagkain. Ngumiti naman ang tiyuhin ko at sinabing isa siyang manggagamot. Namana niya umano ang pagiging isang manggagamot sa kapatid ng kanilang ama. Samantalang si tatay naman ay namana niya ang pagiging isang albularyo sa kanilang ama ni Tiyo Pilo. Ay nako iho, marami ka pa palang hindi alam tungkol sa mga kamag-anak natin. Hayaan mo at ikukuwento ko sa iyo kapag may bakanting oras ako. Masayang wika sa akin ng tiyuhin ko. Hindi po kasi pala kwento si Tatay Tiyong. Hindi ko po tuloy alam ang pasikot-sikot tungkol sa mga kaanak natin. Nakangiting tugon ko. Sinabi naman ng tiyuhin kong bata pa lang si tatay ay ganun raw talaga ang ugali niya. Napakatahimik niya at gustong-gustong nag-iisa palagi. Huwag na raw akong magtaka pa sa aking ama. Nang matapos na kami makapagmerienda, ay nagpaalam ako sa kanilang magpapahinga na muna. Ramdam na ramdam ko pa kasi ang panlalata ng katawan dahil sa napakahabang biyahe. Itinuro naman sa akin ni Tia Magdalena ang silid na pagpapahingahan ko. Nang makapasok na ako sa silid, ay sinabi ng tiyahin kong kapag may kailangan raw ako,
ay huwag ako mahihiyang tawagin siya o kaya'y ang tiyuhin ko. Doon lang daw sila pupunta sa may sala at magkukwentuhan. Makalipas ang mga araw hanggang isang gabi noon. Habang naghahapunan kami, ay nagulantang na lamang kami ng sunod-sunod na kumalabog ang pintuan ng bahay. Napatanong naman si Tia Magda kung sino ang bisita nila sa ganoong oras. Wala naman kasi silang inaasahang bisita. "Buksan mo na, Magda. Baka isa sa mga kapitbahay natin ang kumakatok at nangangailangan ng tulong." Utos ng tiyuhin ko sa kanyang asawa. Sandali naman nagpaalam sa hapagkainan si Tia Magdalena at naglakad na nga papunta sa may pintuan. Pagkabukas niya ng pintuan ay narinig ko may babaeng humihikbi at nagmamakaawang humingi ng tulong kay Tia Magda. Pinatuloy ng tiyahin ko ang babae at sinabihang huminahon nito at magsalita ng maayos para malaman niya kung ano nga ba talaga ang kailangan nito. Nang makalapit na ako ay nasambit ko sa aking tiyuhin na mukhang hindi yata maganda ang lagay ng kausap ni Tia Magda. "Maiwan ko na muna kayo sandali. Titignan ko lang kung ano ang nangyari sa kausap ng asawa ko. Ipagpatuloy niya lang ang pagkain dyan." Wika pa ng tiyuhin ko bago pumunta sa may sala. Dahil sa kuryosidad ay itinigil ko na rin ang pagkain at sumunod na sa aking tiyuhin pumunta sa may sala. Pagkarating nga namin doon, ay nakita ko ang babaeng gulo-gulo ang buhok at walang tigil sa paghikbi. Samantalang kalong naman ni Tia Magda ang batang nasa 3 taong gulang. Noong matitigan ko na ng maigi ang babae, ay doon ko lamang siya namukhaan. "Teka, di ba ikaw yung asawa ni Nerding?" Kunot noong tanong ko sa babae. Tumingin siya sa akin at humihikbing tumango. Binalingan naman ako ni Tio Pilo at tinanong kung papaano ko nakilala ang asawa ni Marcel. Sinabi ko naman sa kanilang kasabayan namin nila tatay si Nerding. Hindi nga lang kami masyadong nakapag-usap dahil noong pagbaba ni Nerding ng bus ay umalis na kaagad ito. Napag-alaman ko rin kababaryo lang pala ng tiyuhin ko si Nerding at nasa dulong baryo ito nakatira kasama ang pamilya. "Bakit ka nga pala nandito? Kamusta na si Nerding? Naipagamot niyo na ba?" Sunod-sunod na tanong ko kay Marcel, ang asawa ni Nerding. Sabay-sabay naman silang tumingin sa akin at may halong pagtataka. Tumingin naman sa akin ang tiyuhin ko at tinanong ako kung ano ang mga pinagsasasabi ko. Hindi na ako nakapagsalita pa dahil ipinaliwanag na ni Marcel ang tungkol sa nangyari sa kanyang asawa at kung bakit naroroon sila ng anak niya. Sinabi rin itong nakailang beses niya nang sinubukang ipagamot sa albularyo ang asawa niya simula nang dumating iyong galing Maynila. Pero wala pa rin talagang nangyayari at habang lumilipas nga ang araw ay napapansin niyang mas lalo lamang lumalala ang sakit ng kanyang asawa. Idagdag pang ang ibang manggagamot na pinuntahan nila. Makita pa lamang ang asawa niya ay umaayaw na ang mga iyon. Sinabi ko naman kay Tiyong ang tungkol sa sakit ng asawa ni Marcel dahil ako mismo ang nakatuklas noong nakasabayan namin si Nerding na bumiyahe patungong probinsya. Hindi ko naman kasi alam na kababaryo pala kayo nila Tiyong. Kung alam ko lang, naabisuhan ko sana si Tiyong tungkol sa karamdaman ng asawa mo. Wika ako sa kanya. Ikinuwento rin sa amin ni Marcel na kaya siya bigla ang napasugod sa bahay dahil sa sinumpong na naman ng kanyang asawa at nagpupumilit makalabas ng bahay. Noon ngang hindi niya ito pinalabas ay ang anak naman nila ang pinagdiskitan. Kaya wala na talaga siyang ibang paraan kundi ang lumapit sa tiyuhin ko para humingi ng tulong. Tinanong naman ni Tio Pilo si Maricel kung bakit ngayon lang ito nagsabi. Diretsa namang sinabi ni Maricel na noong pa sana siya lalapit sa tiyuhin ko. Kaya nga lang ay kagustuhan ng biyanan niyang babae na doon sa lugar na tinitira nito kumuha ng albularyo para matignan ng asawa niya. Sinabi naman ng tiyuhin ko na kung minsan talaga ay walang magandang maidudulot ang pakialamerang biyanan. Dahil imbis na makatulong ay mas lalong na perwisyo pa umano ang tinutulungan nito. Siya, sige sandali lang at kukuha lang ako ng mga gamit ko at ako na ang bahalang gumamot sa asawa mo Maricel. Dagdag pang wika ng aking tiyuhin at agad na ngang pumasok sa silid nito para kumuha ng gamit.
Pagkalabas niya ng silid ay nagboluntaryo akong sumama sa kanya. Gusto kong makita kung papaano siya manggamot sa taong nayanggaw. Gusto ko iyong matutunan para kung sakaling may lalapit sa aking taong magpapagamot dahil nayanggaw, ay kaya ko na iyong gamutin mag-isa. Hindi pa kasi niya ituturo ni tatay sa akin ang tungkol sa panggagamot sa mga taong nahuwaan ng pagiging aswang. Dahil ayon pa sa aking ama, ay hindi pa raw handa ang aking presensya sa ganoong estado. Kailangan ko pang pag-aralang mabuti at isaulo ang mga orasyon sa panggagamot upang tuluyan na maging handa ang aking katawan sa lahat ng bagay pagdating sa gamutan. Sige, halika, samahan mo ko. Mas mabuti pang ang makita mo ang aktual na ginagawang proseso kung papaanong gamutin ang taong nahuwaan sa pagiging aswang. Anya pa ng tiyuhin ko. Binitbit ko na nga ang mga kagamitan ng tiyuhin ko, tapos ay naglakad na kami papunta sa bahay ni Narding. Sa pagpapatuloy nga ng paglalakad papunta sa dulong baryo, ay paiba na ng paiba ang nararamdaman ko. Biglang nangampal ang balahibo ko sa buong katawan at nakalanghap ako ng kakaibang napakabahong amoy. Nang tignan ko si Tio Pilo, ay seryoso lamang ito sa paglalakad habang bumubuka-buka ang bibig at panay pa ang pag-ihip sa kamay. May iniabot rin siyang buntot ng pagi at sinabihan niya akong usulan ko ng orasyon ng buntot ng pagi. Nang sa ganun ay mas matindi ang sakit na maramdaman ng nilalang na makakalaban namin kapag natamaan ko iyon. Agad ko namang sinunod ang utos sa akin ni Tio. Inusalan ko ang buntot ng pagi, samantalang siya naman ay naramdaman kong nag-uusal ng pansabulag. Noon ngang makalapit na kami sa bahay ni Maricel, ay wala ang asawa nito sa loob. Nakatiwangwang na rin ang pintuan. Maricel, Iha, diyan ka lang sa loob ng bahay mo at kahit anong mangyari ay huwag na huwag kang lumabas. Naiintindihan mo ba? Wika ng tiyuhin ko kay Maricel at may inabot siya ritong halamang gamot. Hawakan niya lang raw iyon at huwag bibitawan dahil ang halamang gamot na iyon ay pangontra sa aswang. Takot ang aswang rin sa hawak-hawak mong pangontra dahil napakabaho ng halamang iyan para sa kanila. Kaya hawakan mo lang na maigpit yan para hindi mo mabitawan. Tapos iyang anak mo Maricel, kargahin mo na lang muna at huwag mong ilalapag sa sahig. Hahanapin lang namin ang aswang para ibalik dito sa inyo't gamutin ko. Seryosong sabi pa ni Tio Pilo. Kaagad na nga naming sinuong ang masukal na talahiban sa likuran ng bahay at hinanap si Narding. Mabuti na lamang talaga at malaki ang buwan ng gabing iyon, kung kaya't hindi kami nangangapa sa dilim. Makaraan lamang ang ilang sandali ay sumenyas ang tiyuhin kong huminto kami sa paglalakad at huwag gumawa ng kahit anumang ingay. Sabay turo sa di kalayuan. Noong matitigan ko ang itinuturo ni Tio, ay halos magulantang ako sa aking nakita. Sa kadahilan ng kitang-kita ko na walang sawang nilalantakan ni Narding ang bangkay ng manok. Sunod-sunod niyang hinugot ang laman loob at walang tigil sa pagsubo habang umaangil, na para bang may kung sino ang aagaw sa pagkain niya. Wala na. Tuluyan ang nayanggaw ang taong iyan. Bulong ng tiyuhin ko at napapailing. Tio, ano pong gagawin natin? Pabulong kong tanong sa kanya. Sinabi niya namang hulihin namin si Narding at ibalik sa loob ng bahay nito at itali, upang sa gayon ay hindi na makaalis pa at hindi siya mahirapang gamutin ito. Matapos akong manduhan ni Tio Pilo tungkol sa plano niya, ay hinanda ko na ang aking sarili. Subalit bago pa man makagawa ng hakbang, ay tila naramdaman kami ng bagong yanggaw na si Narding. Sapagkat lumingin iyon sa pinagkukublihan namin at umangil ng nakakakilabot. Pagkatapos ay gumapang iyon na parang asong papalayo, habang tangay-tangay sa bibig nito ang karne ng manok. Sumigaw naman ang tiyuhin kong habulin raw namin si Narding at huwag hayaang makalayo. Mabilis na nga akong tumakbo't hinabol si Narding. Subalit tila may sapusa akong kumilos ang bagong yanggaw dahil mabilis na iyong nakalayo at hindi ko na mahagilap pa kung saan nagtungo. Narinig ko namang sinabi ng tiyuhin kong hanapin ko umano si Narding. Hindi pa iyon nakakalayo dahil nararamdaman niya pa ang malakas na presensya nito. Isa-isa ko namang hinawi ang mga nagkukumpulang mga nakaharang na talahiban at tinig ng maigi dahil baka nagtatago lamang roon si Narding.
Nang sa ilang sandali pa ay bigla na lamang may dumamba sa akin at walang pag-aalinlangang kinalmot ako ng mahabang kuko. Mabuti na lamang at naging alerto ko kaya't hindi ako masyadong napuruan. Pagkaatras ko ng bagya ay walang tigil ko na iyong pinaghahambalos ng buntot ng pagi at wala akong pakialam kung saan man tamaan ang nilalang na nagpupumilit dumamba sa akin. Sa tuwing tinatamaan ko ng buntot ng pagi ang nilalang, ay humihiyaw iyon ng nakakapangilabot at dumadangoy-ngoy na siyang naging dahilan ng pagtindig ng mga balahibo ko sa buong katawan. Sa kadahilan ng sa bawat paglapat ng buntot ng pagi sa balat niya, ay nakikita kong umuusok na parang tinamaan ng asido ang balat ng nilalang na iyon. Tapos ay tumalsik ang dugo dahil sa tila ba hinihiwa ng buntot ng pagi ang balat nito. "Tiyo Pilo, nandito lang siya!" Sigaw ko pa sa tiyuhin ko at walang tigil ko pa rin hinahampas ng buntot ng pagi si Narding. Subalit bago pa man makalapit sa akin ang tiyuhin ko, ay mabilis nang tumakas si Narding. Kaagad naman naming iyon sinundan hanggang sa natanaw na naming patungo iyon sa bahay nito. Magaling, hindi na tayo mahihirapang panghulihin ng bagong yanggaw dahil siya na mismo ang pumasok sa bitag. Sambit ng tiyuhin ko at mabilis nang tumakbo papunta sa bahay. Nang nasa bakuran na kami ay narinig namin na nagsusumigaw na si Maricel at humihingi ng tulong dahil pilit na nagtatangkang lumapit sa kanyang asawang nayanggaw. Kinuha naman ni Tio Pilo ang panalit binulungan ng orasyon tapos ay inutusan niya akong dakpin namin si Narding at itali sa poste ng bahay. Nagkataon namang nakatalikod si Narding mula sa pintuan. Kung kaya naman ay nagmamadali na akong pumasok at agarang iginapos sa katawan niya ang bitbit kong panali. Sumunod naman ang tiyuhin ko at nagmamadali na nga naming hinatak si Narding papunta sa poste ng bahay at doon ay itinali ng maigi. Napamura pa sa labis ng hingal ang tiyuhin ko dahil pinahirapan pa raw siyang tumakbo ni Narding. Hindi na siya nagsayang pa ng oras at mabilis niya nang ginawa ang proseso ng panggagamot. Matapos niyang hubaran ng pang-itaas na damit si Narding, ay kumuha siya ng kandilang puti at iniikot niya sa buong katawan nito bago sinindihan. Tapos ay binulungan niya ng orasyon si Narding at nag-ihip siya sa kamay niya at idiniin sa sikmura nito na para bang may hinuhuli siyang nilalang. Sa paglipas pa ng ilang sandali, niriritualan na ni Tio Pilo ang bagong yanggaw. Tapos ay nakita kong pawis na pawis iyon at halos maligo ang buong katawan. Habang nagsusumigaw at nagmamakaawang pakawalan na umano siya dahil hindi niya nakaya pa ang ginagawang panggagamot ng tiyuhin ko. "Mabuti naman at bumalik ka na sa huwisyo mong bata ka. Pinahirapan mo pa ako kanina. Pues ngayon ako naman ang magpapahirap sa iyo." Nanggigigil na wika ng tiyuhin ko. Tinawag niya ako at sinabihang pagmasdang kong maigi ang ginagawa niya. Dahil sa mga susunod na araw linggo't nasa bakasyon pa kami, ay ako na raw ang manggagamot sa mga taong may sakit na lalapit sa kanya para magpagamot. Marami pa raw siyang ituturo sa aking mga orasyon. May kanya-kanyang diskarte raw kasi sila ni tatay at ituturo niya sa akin ang lahat ng nalalaman niya upang madagdagan ang kaalaman ko. Agad naman akong lumapit kay Tiyo at maiging pinagbastan ang bawat galaw niya, pag-uusan ng mga orasyon at kung paano niyang pasukuin ang nilalang na nagpupumilit kumapit sa sikmura ni Narding. Nakailang beses niya ring hinampas ng buntot pagi ang sikmura ni Narding. Tapos ay itinapat niya ang umuusok-usok pang insenso na may mga iba't ibang uri ng tuyong halamang dahon. Pagkatapos ay sinunog niya ang 3 pirasong balahibo ng manok. Noon ngang malanghap ni Narding ang usok, ay doon ko na ito nakitang pilit na nagpupumiglas at biglang nangapal ang mga kilay nito. Maging ang braso nito ay may mga tumubong balahibo na parabang balahibo ng baboy ramo. "Sige, ganyan nga. Ilabas mo ang tunay mong anyo at magtutuos tayong lintika. Alam mo bang kamuntikan na akong atakahin kanina ng hika dahil pinahabol mo pa ako ng pinahabol. Buisit kang nilalang ka." Nanggigigil pa ring bulyaw ng tiyuhin ko habang ipinagpapatuloy pa rin ito ang ginagawang pagreritual. Matapos niyang pausukan si Narding, ay kinuha niya naman ang sanga ng kalamansing may mga dahon pa at pinahiran niya ng langis. Sabay pinagpapapalo ng 7 beses na paulit-ulit sa katawan ni Narding. Habang ginagawa niya iyon, ay sinasabayan niya rin bulungan ng orasyong pantigalpo
at idinadaan sa pag-ihip ng hangin upang tamaan ng alagad ng aswang na kanina pa pala nakabantay at nakasilip sa taas ng bubungan. Maya-maya pa ay narinig kong may malakas na kalabugan sa taas ng bubungan at para bang malaking pusa ay yung hinagisan ng malaking bato at tinamaan niyon, kaya nagpagulong-gulong. Pagkabagsak noon sa lupa ay narinig ko ang malakas na huni ng wakwak at sa paghuni noon ay parang nasaktan iyon ng sobra at lumipad palayo. Bagyang natawa naman ang tiyuhin ko at sumigaw ng, "Lintik talaga kayong mga aswang kayo. Mali kayo ng taong pinagbalakang hawaan." Ipinagpatuloy na ni Tiyo ang ginagawang panggagamot. Halos inabot kami ng 5 oras bago tuluyang napasukot na patay ng tiyuhin ko ang nilalang na nasa sikmura ni Narding, kaya't kusa na iyong lumabas. Nang maisuka na iyon ni Narding ay mabilis na dinakot iyon ni Tio Pilo gamit ang itim na tela. Tapos ay inilagay niya sa garapong may langis bago binulungan ng orasyon at tinakpan. Matapos nga magamot ng tiyuhin ko si Narding, ay sinabihan niya ang asawa nitong huwag mag-alala pa dahil magaling na si Narding. Sana'y maging tanda umano kay Narding ang mga nangyari, na huwag basta-basta magtitiwala sa mga tao. Lumipas nga ang ilang araw ay bumisita sa bahay ni Tio Pilo si Narding. May dala itong tuba at mga pagkain tapos ay ibinigay kay Tio bilang pasasalamat. Sinabi niya ring marahil ay sinadya ng pagkakataon na talagang nagkasabayan pa kaming bumiyahe patungong Samar. Dahil kung hindi, malamang sa malamang baka napahamak na siya at kamalas-malasan ay baka hindi siya nakarating ng buhay sa pamilya niya. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kalakbay. Maraming salamat.